Nagambahan muna bago nagbatuhan ng dalawang grupo ng kabataan sa Cebu City. Naghabulan sila habang bitbit ng ilan ang napulot na bato at pamalo. Hindi na nahagip ng CCTV pero nagrambulan ng dalawang grupo na ayon sa barangay ay aabot sa 30 binatilyo. Wala namang nasugatan sa gulo na nag-ugat sa selos. Kwento ng isang sangkot na menor de edad, nagsimula ang away ng nakipag-bonding sa kanilang grupo ang ilan sa nobya ng kabilang grupo. Ipapatawag ng barangay ang kanilang mga magulang. Sa Hunyo pa gugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagbalik ng sesyon ng Kongreso. Kasama sa mga magliliti sa tahatol ang 12 senador na mananalo sa 2025 elections. May report si Joseph Moro. Afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Huling araw na ng sesyon ng Kongreso nang i-endorso kahapon ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil nakabreak ng Kongreso, wala raw impeachment trial na magaganap hanggat hindi nagbabalik ang sesyon sa Hunyo. Kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado matapos ang eleksyon. Hindi namin ito mamadaliin. Noong December 2024, 3 impeachment complaint ang inihain laban kay VP Sara. Kahapon ng hapon naman, dinala sa Senado ang pang-apat na impeachment complaint na pirmado ng 215 na kongresista. Kung nagpa-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag. Marami pa raw kailangang gawin tulad ng pagberipika sa lagda ng mga kongresista sa impeachment complaint. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma. Bawal po ang isig. Sabi pa ni Escudero, kung pagbabasehan ang natitirang araw ng 19th Congress, tiyak aabot ang impeachment trial sa 20th Congress. Ibig sabihin, kasama sa magdedesisyon kung convicted ba o hindi si VP Sara, ang 12 senador na mananalo sa eleksyon sa Mayo. Si Senadora Amy Marcos nanindigang lalabanan ng impeachment. I was ballistic. I was really angry. Ayoko talaga ng gulo, ng impeachment. Ayoko rin ng destabilization. Sa Mayo rin malalaman kung marire-elect ang 11 kongresistang tatayong impeachment prosecutors. If ever we have a new composition of the 20th Congress, then I think they will just elect a new set of prosecutors if ever. It does not stop the process. Kapag nagsimula ang impeachment trial, pwedeng ipatawag si VP Sara. Bilang abogado, pwedeng ipagtanggol ni VP Sara ang kanyang sarili. Karapatan naman ni VP Sara ang mag-waive ng appearance. Pero sakaling ipatawag at hindi pumunta, may kapangyarihan daw ang Senado na mag-issue ng subpoena. Kapag naipresenta na ang mga pleading at argument, nasa kamay na ng mga senador kung matatanggal si VP Sara sa pwesto. The senators are one by one asked to rule on each and every charge. It only requires one charge na makonvict siya, then she will be removed from office and be barred from any public office in our republic. Kapag na-impeach, ang maximum na parusa ay pagkatanggal sa pwesto at panghabang buhay na disqualification sa pagtakbo para sa anumang pwesto sa gobyerno. Pero sabi ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na isa sa mga sumulat ng 1987 Constitution, pwedeng mas mababa ang sintensya. There are instances where they also decide to impose in case of conviction just a censure. Yes, manatili pa rin sa pwesto. Notwithstanding the censure or reprimand because it is short of removal. Pwede rin siyang masampahan ng kasong kriminal pagkatapos ng paglilitis. Kung ma-impeach si VP Sara, pwede ba siyang ipardon ng Pangulo? I believe the President has the pardoning power to, in case of, even in case of impeachment. The Constitution is silent on that. I don't think the President can reinstate an official that has been removed by impeachment. Baka hindi pwede. Yung pardon, I think, is for removing the perpetual disqualification. No, there's no pardon. Kasi nga, admin case yan hindi naman yan criminal case. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Dumistansya si Pangulong Marcos sa pag-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ng executive sa impeachment. What the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. Inamin naman ng Pangulo na napag-usapan nila ng mga kongresista ang impeachment. Nakumbinsi pa nga raw niya ang mga kaalyado na huwag nang maghain ng impeachment complaint laban kay Duterte. Pero wala raw kapangyarihan ng Pangulo na diktahang huwag i-endorso ang isang impeachment complaint kapag naihain na. Nanghinga naman siya ng payo ng anak na si Congressman Sandro Marcos. Sinabi raw ng Pangulo na gawin niya ang kanyang tungkulin. Itinanggi naman ng Pangulo ang mga usap-usapan online na may kapalit na pera ang pagpirma sa impeachment complaint. Nasawi ang 3 menor de edad matapos sumalpok sa isang closed van ng kanilang motorsiklo sa Pangasinan. Hulikam naman sa Cagayan de Oro ang pananapak ng isang rider sa traffic enforcer na sumita sa kanya. Yan ang spot report ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Dahil one-way ang kalsadang ito sa Cagayan de Oro City, pinara ng traffic enforcer ang nag-counterflow na motorsiklo. Bumaba naman ang rider, pero bigla niyang sinapak ang enforcer. Ang babaeng angkas sinubukang umawat, pero di nagpatinag ang rider na nanghampas pa ng helmet. Tumawid sa kalsada ang suntukan bago nakaresponde ang ilang pulis. Ayon sa Roads and Traffic Administration o RTA, handang magsampa ng kaso ang kanilang opisina, pero nakadepende ito sa sinaktang enforcer. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang rider na nakadagdang magkipag-usap sa opisina ng RTA. Ay, Diyos ko. Ang rider namang ito, kritikal at wala na sa pwesto ang binti dahil sa nabaling buto. Nakabanggaan nito ang isa pang motor sa Katanawan, Quezon. Yung ambulansya, yung emergency. Ang nakabanggaan niyang rider, nasawi, kritikal ang kanyang angkas. Patuloy ang investigasyon. Nasunog na ang motorsiklong ito matapos makasalpukan ng isang closed van sa Santa Barbara, Pangasinan. Patay ang 3 menor de edad na sakay ng motorsiklong itinakas lang daw mula sa kanilang kamag-anak. Wala ring lisensya ang rider. Batay sa investigasyon, sumalpok ang motorsiklo dahil inagaw ng closed van ang linya nito. Wala pang pahayag ang closed van driver na sinampahan na ng kaso. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humihingi ng sapat na oras ang mga bangko para makapag-adjust kung sakaling ipatutupad ngayong taon ng zero transfer fee policy ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa BSP, sana maglaan ng 2 taon para mapaghandaan ang planong pagtanggal sa binabayarang 8 hanggang 600 piso sa bawat electronic money transfer kung magkaiba ang bangko. Noong nakaraang taon, ipinanukala na gawin itong free of charge para sa ilang transaksyon. Bibigyan naman daw ng BSP ng panahon para makapag-adjust. Tila motorcade ng isang ride-hailing app na nagdulot ng matinding traffic sa Cainta, Rizal, pinag-iimbestigahan ng LTO. Nauna lang humingi ng paumanhin ang grupo, pero pinagpapaliwanag pa rin sila. 2.7 billion pesos na halaga ng shabu, bistadong nakatago sa mga kahon ng pasta na galing Pakistan. Arestado ang 5 customs broker at consignee. Sasampahan sila ng illegal importation of prohibited drugs ng RA 9165. Termino ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na magre-retiro na dapat bukas, extended ng 4 na buwan. Hanggang Hunyo mananatili sa pwesto si Marbil, lampas pa sa araw ng eleksyon. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Usap-usapan online ang English-only policy na sinimulang ipatupad ng University of Cabuyao sa Laguna noong Lunes. Sa kanilang social media page, sinabi ng pamantasan na layan ng pulisiya na maging globally competitive at world-class ang kanilang mga estudyante, kaya isa na silang English-speaking campus. Lahat ng transaksyon o engagement ng mga opisyal, mag-aaral, empleyado o sino mang tauhan ng universidad dapat in English at for strict compliance daw.
Wala na sa kanilang social media page ang anunsyo. Pabor kaya ang mga estudyante ng pamantasan sa English-only policy? Pabor naman po, it enhances our skills po to speak English fluently. Para rin po sa ma-develop yung natin professionally po. Dapat may specific, hindi po compliance na strict compliance po ang paggamit ng English po. Kasi po, minsan tayo, pag nasa discussion na po tayo, hindi po namin bilang hindi po naman talaga direct na fluent kami sa English kasi hindi naman po talaga, yun ang pinakaunang namin salita or gamit na wika. May i-revise lang po siguro sila sa sa policy ang ipapatupad po. Sabi naman ng grupong Gabriela Youth, English only? No way! Nakababahala raw ito at isang indikasyon kung gaano na kalala ang pagyakap sa utos ng dayuhan. Anila, ang English-only policy ay hindi sagot sa lumalalang krisis sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Imbes na gawing parang robot na mahusay mag-Ingles, dapat daw turuan ang mga kabataan na maging kritikal mag-isip at maglaan ng sapat na pondo para sa edukasyon. Sabi naman ni Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III, kinausap niya ang presidente ng pamantasan ng Kabuyao para maunawaan ang naging basihan at intensyon ng English-only policy. Pinayuhan din daw niya ito na magpaliwanag at bigyang linaw ang issue. Nanindigan naman ang pamantasan na ipagpapatuloy nila ang English-only policy sa kabila ng mga batikos. This is a program just to raise the level of English proficiency in the campus. Meron ng study na ginawa na merong declining English proficiency sa ating senior high schools. May nilinaw rin ang kanilang presidente tungkol sa polisiya. Actually, yung aking inilaunch ay talagang hindi naman ko tinatawag na English-only policy. Ang nilaunch kong program is for the pamantasan ng Kabuyao to be an English-speaking campus. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasabog na announcement ng Blackpink, hot topic sa X. Wala pang details tungkol sa 2025 World Tour, pero ang Blinks, manifesting na ng Blackpink in our area. Achieve naman ni May Ilonggo Girl star Jillian Ward ang isang good deed. Sa ospital kung saan sila nagtitaping ng serye, binisita niya ang isang lolang may cervical cancer. Last memory ko sa lola ko, pinagbabalat ko siya ng oranges. So, wala lang. Parang hindi ko na yung magawa for her, so sa ibang tao ko na lang nagagawa. Jill is such a blessing, not just to the cast, but to other people. Abo ng Meteor Garden star na si Barbie Hsu, nasa Taiwan na. Sa statement na ibinigay sa media, wala raw inorganisang farewell ceremony ang pamilya ni Barbie, pero nagpaabot sila ng pasasalamat sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. 4 ang nasawi sa pagbagsak ng isang private plane sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Kwento ng ilang saksi, umuusok ang eroplano habang nasa ere, saka bumulusok. Sa tindi ng impact, wasak na wasak ang eroplano. Walang residente o bahay na nadamay pero napinga sa mukha ng isang kalabaw na tinamaan. Naalam pa ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Embahada ng Amerika na isang US military contracted aircraft ang bumagsak. 2 sa 4 na nasawi ay mga Caucasian. Ire-require na ng COMELEC ang mga kandidato sa 2025 elections na ilagay sa kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang mga nag-endorso sa kanilang celebrities at online influencers. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, bayad mano libre ang endorsement ng isang celebrity o influencer. Iko-konsidera na rin itong paid, kaya kailangang isama sa SOSE ng kandidato. Nakasaad yan sa inilabas nilang resolusyon kahapon. Hindi naman daw kasama yung mga kaanak ng kandidato hanggang 2nd degree of consanguinity or consanguinity and affinity o yung mga magulang, anak, kapatid, lolo, lola at apo.
Paraan daw ito para tiyaking patas ang laban para sa mga hindi gumagamit ng celebrity or influencer sa kanilang kampanya. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.